Habang nasa All-Star break, ito yung mga teams na notable na frontrunner na makapasok sa playoffs at yung mga player din na frontrunner para sa mga awards. Yung OKC Thunder, based sa record, buntikan na sila kung hindi lang nadakdakan ni Anthony Edwards itong si Chet Holmgren. Dahil ang number 1 team sa NBA ngayon, Cavaliers pa rin. Naging number 2 yung Thunder. Bibihira yung mga number 1 team sa NBA na nakakapag-champion or pumapasok ng finals. Last year yung Boston ang number 1 team pero nag-champion. Ang huli kasing nakagawa noon before Boston ay yung 2017 or 18 Golden State. Yung muntikan sa OKC dahil sa history ng NBA kapag ang isang team merong single digit loss papasok ng All-Star break, malaki ang chance niyang pumasok ng finals. Dahil bibihirang team ang nakaagawa nun. Ang natatandaan ko lang team na hindi umabot ng finals na merong single digit loss ay yung na-Butler noong 2020, yung Milwaukee Bucks, at yung na D-Wade ng 2006 ang Detroit. Kung sino yung dalawang tumalo sa single digit team before All-Star, sila yung pumasok ng finals nun. Mataas pa rin kasi ang rate ng mga teams na merong chance na makapag-finals kapag isang digit lang yung talo nila after All-Star break. Sa leader naman sa points ngayon sa NBA, si Shai Gilgeous-Alexander. Nasa 32 points per game. Siya din yung frontrunner sa MVP. Kapag nanalo siya ng MVP award, big time money ang makukuha niya. Pero secure na rin naman kasi yun. Hindi na kasi habol ng iba yung legacy, habol nila talent fee. Sa rebounds naman, ang number 1 si Domantas Sabonis na merong 14.6 per game. Sa assist si Trae Young na nasa 11.5 per game. Sa defense naman ito banggaan. Sa steal si Dyson Daniels 3 per game. Sa blocks naman si Victor Wembanyama na meron 3.8 per game. Si Daniels at si Wemby yung magkalaban sa Defensive Player of the Year award. Possible ang manalo doon si Wembanyama dahil sa media. Mukhang nalagpasan niya si Anthony Davis doon dahil mababakante si AD ng 4 na linggo dahil sa injury. Sa frontrunner naman para sa Rookie of the Year si Stephon Castle ng San Antonio. 12 points, 2 rebounds at 3 assists per game. Dapat doon yung Pinoy kuno si Jared McCain kaso na injured at out na sa season. Yung surprising team naman sa East yung Detroit dahil number 6 sa standing so far. Yung mga tinalo pa nila dati, either natatanggal yung coach or kaya natitrade yung star player. Kaya nga nasusurprise. Ang Bucks medyo struggling pa rin. Hindi pa kasi nagpapakita ulit si Thanasis dito kay Giannis dahil si Giannis nagkakaroon na rin ng injury sa ngayon. Ang Cavaliers halos pasok na sa playoffs to Nasa 15 to 18 games away na lang sila para masecure talaga yung spot sa remaining na 28 games nila. So iba kasi yung East kontra sa West dahil yung number 11 ng West sa winning rate magiging number 8 ng East. Sa West naman, yung number 1 team doon, OKC. Halos secure na rin naman sila sa playoffs doon. Ang number 2, Memphis, 1 game away sa kanila yung Denver Nuggets na isa sa hottest team ng West dahil 18-5 ang Denver since January, kung kailan din umiinit si Jamal Murray. Ang surprising team dito sa West, yung Phoenix Suns dahil kailangan maghabol sa second part ng season ni Kevin Durant. Kapag hindi pumasok ng playoffs yung Suns, malamang lumipat na naman si KD ng ibang team. Naging NPT na yung karir niya, no permanent team. Para makaabot ang number 6 yung Suns, ang kailangan nilang habulin ay nasa 6 to 7 games. Hindi tulad sa East na at least 9 games yung kailangan nila. Pero so far, ang mag-aagawan sa spot sa first 2 weeks after ng All-Star break ay Sacramento, Golden State at Suns na nasa Pacific Division. Sila kasi yung at least 2 games lang magkakalayo at magkakatalo din sila sa tiebreaker dahil magka-division yung tatlo. Magtatapat si Butler at si Kevin Durant. Yung dalawang teams kasi ang mag-aagawan sa number 10 spot. Sila yung hindi rin makadiretso ng winning streak. Nag-e-expect pa ng mataas si Draymond Green kay Butler papasok ng second part ng season kasi nga sa reputasyon ni Butler na nag-iiba ang laro niya kapag papalapit na yung playoffs, ito ay kapag healthy pa siya. Tulad din ni Luka, meron ding in-between season si Butler. Noong nakarang season hindi siya nakapaglaro dahil nga sa injury. Ngayon naman pagalingan na lang sa pagbuhat papasok ng postseason.
Naubos na ata yung mga banwago ng Golden State. Magiging big statement kasi sa Golden State kontra kay Kevin Durant kapag yung Warriors ang nakapasok sa postseason. Dahil sa backstory na ayaw ni KD matrade pabalik sa Warriors. Base kasi kay Steve Kerr, ayaw na ulit ni KD maharap na i-criticize siya sa pagsali sa isang super team. Kaso dati yun, iba na ngayon ang sitwasyon. Based din kay Steve Kerr, hindi niya masisisi itong si Kevin Durant na ayaw niyang bumalik. Pero si Butler, dito naman siya masusubok kung kaya niya pa bang bumuhat ng isang team. Kasi kapag nagawa ni Butler na maipasok hanggang play-ins or playoffs yung Golden State, laki sigurong panghihinayang ng Suns doon at hindi nila nakuha. Baka i-buyout pa nila si Bill.